Naranasan mo na ba ang isang malalim na pagkabalisa, isang nakakagulat na pakiramdam na ang isang bagay na napakaganda ay malapit ng lumipat sa mundo? Isang pakiramdam na lampas sa pang-araw-araw na siklo ng balita, isang premonition na naka-etched sa iyong kaluluwa. Binalaan tayo ni Hesukristo, aking kaibigan, at ang kanyang mga salita, na natagpuan sa buong Biblia, pintura ang isang larawan na mas hindi mapakali kaysa sa anumang headline. Nagsalita siya tungkol sa isang oras kung saan ang isang pandaigdigang alyansa, isang tagpo ng kapangyarihan na hindi katulad ng anumang nakita bago, ay magbigyan ng isang espiritual na kadiliman. Hindi lamang ito ibang hula, ito ay isang wake-up call, isang clarion bell na nagring sa mga tainga ng mga may pananampalataya. Handa ka na bang marinig kung ano ang inihayag ng Biblia tungkol sa umuusbong na unyon ng UN na may 5 tiyak na mga bansa, isang unyon na maaaring magtatak ng espiritual na kapalaran ng bilyon-bilyon? Ito ay hindi lamang isang teorya, ito ay isang hula na naglalahad bago ang ating mga mata, na nakaugat sa mismong mga salita ng Diyos, sa sagradong teksto ng Biblia. Ngayon, sa walang tigil na pananampalataya sa Diyos at ginagabayan ng karunungan na matatagpuan sa Biblia, makikita natin ang isang nakalimutan na hula ni Hesukristo, isa na nagsasalita ng isang alyansa sa pagitan ng United Nations at 5 makapangyarihang bansa. Ang alyansang ito, tulad ng isiniwalat sa banal na kasulatan, ay hindi lamang isang pampulitikang kaganapan, ito ay isang mahalagang sandali sa paglalahad ng plano ng Diyos, isang espiritual na silang na muling tukuyin ang ating mundo. Tandaan, kaibigan, ang Biblia ay hindi lamang isang makasaysayang dokumento, ito ay isang buhay na salita mula sa Diyos, na nag-aalok ng gabay at pananaw sa mga may pananampalataya upang hanapin ito. Ang nakalimutan na hula ay nagsasalita tungkol sa isang oras kung kailan ang UN, na tila neutral na pandaigdigang katawan, ay magbibigay ng isang kasunduan na may 5 tiyak na mga bansa. Ang mga ito ay hindi mga random na bansa, na piling arbitraryo. Ang mga ito ay pangunahing mga manlalaro sa entablado ng mundo, ang mga bansa na ang impluwensya ay umaabot sa kanilang mga hangganan. Ang alyansang ito, ang pakta na ito, ay iharap bilang isang solusyon, isang landas sa kapayapaan at seguridad, ngunit ang mga paglitaw ay maaaring mapanlinlang. Alalahanin ang mga salita ni Hesukristo, panuorin na walang nagdaraya sa iyo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 4. Ang kapayapaan at seguridad na ito ay magiging isang mapanlinlang na facade, na maskang isang malalim na espiritual na paglilipat. Natagpuan namin ang mga pahiwatig sa aklat ni Daniel, isang libro na napuno ng mga hula na nagpapaliwanag sa ating mga oras. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa Abomination of Desolation, Daniel Kapitulo 9 versikulo 27, Daniel Kapitulo 11 versikulo 31, Daniel Kapitulo 12 versikulo 11, ay madalas na nagkamali, tumuturo sa isang alyansa sa politika na nagpapadulas ng tunay na hangarin nito. Ang alyansa na ito, ang aking kaibigan, ay magiging napakahalimbawa ng kasuklam-suklam ng pagkawasak, isang sistema na susubukan na mapuko ang lugar ng Diyos sa mga puso at isipan ng mga tao. Ipapakita nito ang sarili bilang isang puwersa para sa kabutihan, para sa pagkakaisa, ngunit ang tunay na kalikasan ay mas malala. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na espiritual na pagtataksil, pagtalikod sa biyaya ng Diyos at patungo sa isang maling kahulugan ng seguridad na inaalok ng kapangyarihan ng tao. Ang Biblia, at si Hesukristo, ay nagbabalaan sa amin na maging mapagbantay, upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Isaalang-alang ang mga implikasyon. Isang pandaigdigang pakete na pinagsama ng UN na kinasasangkutan ng Israel at mga kapitbahay nito. Ang isang pakete na tila nagdadala ng seguridad, katatagan, at kasaganaan, ngunit sa anong gastos. Ito ay kung saan ang konsepto ng isang espiritual na silang ay naglalaro. Ito ay isang banayad na palitan ng pag-aalis ng espiritual na kalayaan kapalit ng agarang, nasa salat na seguridad. Ang pakta na ito, ang alyansa na ito, ay magiging mapang-akit, na nag-aalok ng kaakit-akit ng kapayapaan kapalit ng pananampalataya. Pipiliin ba ng sangkatauhan ang ilusyon ng seguridad sa walang hanggang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos tulad ng isiniwalat sa Biblia at sa pamamagitan ni Hesukristo? Ang pagpili na ito, aking kaibigan, ay nasa gitna ng nakalimutan na hula na ito. Ito ay isang pagpipilian sa pagitan ng buhay na walang hanggan at ang mabilis na ginhawa ng mundong ito.
Ang mga banal na kasulatan, at si Hesukristo, ay malinaw, may gastos sa pagsunod sa mundo. Ang gastos ng pagtalikod mula sa landas ng pananampalataya at Diyos. Habang mas malalim tayo, susuriin natin ang pangitain ni Daniel tungkol sa 10 hari, Daniel Kapitulo 7 versikulo 24, at kung paano ang 5 kilalang mga bansa ang Estados Unidos, China, Russia, ang European Union, at Israel ay tumatakbo bilang mga potensyal na manlalaro sa pandaigdigang drama na ito, na bumubuo ng vanguard ng isang bagong pagkakasunod-sunod sa mundo. Susuriin natin ang simbolikong imahinasyon ng babaeng nakasuot ng lilang at eskarlate sa Apokalipsis Kapitulo 17, isang malakas na simbolo ng isang napinsalang sistemang pangrelihiyon na magkahanay sa mga makamundong kapangyarihang ito. At malulutas natin ang misteryo ng marka ng hayop sa Apokalipsis Kapitulo 13, isang masiglang hula tungkol sa isang sistema ng ganap na kontrol sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Alalahanin, kaibigan, upang mapanatili ang iyong pananampalataya na malakas sa Diyos at si Hesukristo. Ipinapakita sa amin ng Biblia ang paraan. Patuloy nating alisan ng takip ang mga lihim na ito. Ang 10 hari ng pangitain ni Daniel isang komplikadong tapestry na pinagtagpi mula sa mga realidad ng geopolitikal at makahulang simbolismo na mas malapit na masusing pagsisiyasat. Habang ang mga tiyak na pagkakakilanlan ay nananatiling debate sa mga eskolar, ang 5 bansa na nabanggit ko ang Estados Unidos, China, Russia, European Union, at Israel lumitaw bilang malakas na mga contenders para sa kilalang mga tungkulin. Isaalang-alang ang kanilang pandaigdigang impluwensya, ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya, at ang kanilang mga madiskarteng posisyon. Ang Estados Unidos, na may militar na lakas at pandaigdigang pag-abot, ay maaaring kumatawan ng isang malakas na puwersa na humuhubog sa bagong pagkakasunod-sunod ng mundo. Ang China, na may pang-ekonomiyang pangingibabaw at lumalagong lakas ng militar, ay nagtatanghal ng isang counterbalance, isang potensyal na karibal na naninindigan para sa pandaigdigang kataas-taasang kapangyarihan. Ang Russia, isang makasaysayang manlalaro sa mga internasyonal na gawain at may-ari ng makabuluhang sandata ng nuklear, ay may hawak na posisyon ng pivotal, na may kakayahang paglilipat ng balanse ng kapangyarihan. Ang European Union, isang kakilakilabot na pang-ekonomiyang bloc, ay maaaring kumilos bilang isang pinag-isang puwersa, o isang bali na nilalang na nahuli sa mga cross-currents ng pandaigdigang pakikibaka ng kapangyarihan. At ang Israel, isang bansa na malalim na nakaugat sa kahalagahan ng relihiyon at madiskarteng matatagpuan sa gitna ng gitnang silangan, ay gumaganap ng isang mahalagang papel, ang hinaharap na hindi maihahambing na nakalink sa hindi nagbubukas na drama. Ang pakikipag-ugnay ng 5 mga nilalang na ito, ang kanilang mga alyansa at karibal, ay matukoy ang hugis ng umuusbong na pagkakasunod-sunod ng mundo. Magkaisa ba sila sa ilalim ng isang solong banner, o mag-aaway ba sila sa isang sakuna na sakuna? Ang mga hula ay nagmumungkahi ng isang panahon ng hindi mapakali na alyansa, isang pansamantalang pagkakaisa ng pagkakaisa na pinagbabatayan ng mga tensyon. Ang pagkakaisa na ito, gayunpaman, ay itatayo sa isang pundasyon ng kompromiso, isang pagpayag na isakripisyo ang ilang mga prinsipyo para sa kapakanan ng seguridad. Ito ay kung saan ang kasuklam-suklam ng pagkawasak ay tunay na humuhubog hindi bilang isang solong, makikilalang kaganapan, ngunit bilang isang sistema, isang paraan ng pamumuhay, na binuo sa isang pundasyon ng panlilinlang at kompromiso. Isipin ang mga implikasyon para sa kalayaan sa relihiyon. Ang babaeng nakasuot ng lila at eskarlate sa Apokalipsis Kapitulo 17, na madalas na binibigyang kahulugan bilang isang tiwaling sistema ng relihiyon, ay maaaring kumakatawan sa isang pandaigdigang nilalang sa relihiyon o isang malakas na koalisyon ng mga institusyong pangrelihiyon na nakompromiso ang kanilang pananampalataya para sa kahusayan sa politika. Ang nilalang na ito, na tila mapagkawanggawa at mapagmahal sa kapayapaan, ay subtly ilipat ang focus mula sa espiritual na katotohanan hanggang sa makamundong kapangyarihan, na lumilikha ng isang mapang-akit na maling relihiyon na nakahanay ng walang putol sa mga layunin ng umuusbong na pagkakasunod-sunod ng mundo. Hindi ito tungkol sa direktang pag-uusig, ito ay tungkol sa isang unti-unting pagguho ng pananampalataya, isang banayad na pagbabago sa katapatan mula sa Diyos hanggang sa system. Ang pang-akit ng makamundong seguridad at kasaganaan ay magiging masyadong matukso para sa marami na pigilan. Ang marka ng hayop sa Apokalipsis Kapitulo 13, na madalas na hindi maunawaan bilang isang literal na tatak,
ay mas malamang na isang simbolo ng ganap na kontrol at pag-asa sa system. Ito ay kumakatawan sa isang kabuuang pagsasama ng teknolohiya at pamamahala, isang walang tahi na timpla ng digital na pagsubaybay sa mga istrukturang panlipunan. Ang sistemang ito ay mag-aalok ng kaginhawaan, kahusayan, at seguridad, ngunit sa gastos ng individual na autonomiya at kalayaan sa espiritu. Ito ay magiging isang mapang-akit na alok na ipinakita bilang isang solusyon sa mga problema sa mundo, isang landas sa kapayapaan at kasaganaan, isang mapanlinlang na alok sa kapayapaan na sa huli ay nag-aalipin sa parehong katawan at kaluluwa. Ang pagpili, tulad ng dati, ay magiging atin. Pipiliin ba natin ang ilusyon ng seguridad na inaalok ng system, o tayo ay kumapit sa walang hanggang katotohanan ng pananampalataya sa Diyos at si Hesukristo? Nagbibigay ang Biblia ng isang malinaw na babala, at dapat nating sundin ito. Ang mga implikasyon ng umuusbong na pagkakasunod-sunod ng mundo ay higit pa sa kalayaan sa relihiyon. Isaalang-alang ang pang-ekonomiyang tanawin. Ang hangarin ng pandaigdigang katatagan ng ekonomiya, na madalas na ipinakita bilang isang marangal na layunin, ay maaaring humantong sa isang konsentrasyon ng kapangyarihan sa mga kamay ng ilan, na lumilikha ng isang sistema ng hindi pa naganap na pagkakaiba-iba ng kayamanan. Hindi lamang ito tungkol sa kapitalismo kumpara sa sosyalismo, ito ay tungkol sa isang maingat na orkestra na sistema kung saan kinokontrol ang daloy ng kayamanan, na nagdidirekta ng mga mapagkukunan patungo sa mga nakahanay sa umiiral na ideolohiya. Isipin ang potensyal para sa mga teknolohikal na monopolyo, pagkontrol hindi lamang ng impormasyon, kundi pati na rin ang mga mahahalagang mapagkukunan tulad ng pagkain at enerhiya. Ang kontrol na ito, na nakabalot sa wika ng kahusayan at pagpapanatili, ay maaaring maging isang malakas na tool ng pamimilit, paggantimpala ng pagsunod at pagpaparusa sa hindi pagkakaunawaan. Ang krisis sa kapaligiran, na madalas na binanggit bilang isang pinag-isang banta, ay maaaring manipulahin upang higit na pagsamahin ang kapangyarihan. Ang pagpapatupad ng mga marahas na patakaran sa kapaligiran, habang potensyal na kinakailangan, ay maaaring magamit upang bigyang katwiran ang hindi pa naganap na panghihimasok sa gobyerno sa mga individual na buhay, na naghihigpit sa mga kalayaan sa pangalan ng pag-save ng planeta. Ang salaysay ay mapipilit, isakripisyo ang individual na kalayaan para sa kolektibong kabutihan. Ngunit sino ang tumutukoy sa kolektibong kabutihan, at sino ang nakikinabang sa mga nasabing sakripisyo? Ang sagot, sa sitwasyong ito, ay nakasalalay sa mga kumokontrol sa system. Bukod dito, ang pagguho ng pambansang soberanya ay isang makabuluhang pag-aalala. Ang hangarin ng pandaigdigang pagkakaisa, na madalas na naka-frame bilang isang landas sa kapayapaan, ay maaaring humantong sa pagbuwag sa autonomiya ng mga individual na bansa, na pinalitan ng isang supranational autoridad na may napakalaking kapangyarihan. Ang autoridad na ito, na ipinakita bilang isang mapagkawang-gawang tagapagtanggol, ay maaaring subtly na matanggal ang pambansang pagkakakilanlan, kultura, at tradisyon, na pinapalitan ang mga ito ng isang homogenized global culture na nagsisilbi sa interes ng naghaharing piling tao. Ang pagkawala ng pambansang pagkakakilanlan ay isang malalim na pagkawala, isa na nakakaapekto hindi lamang sa mga istrukturang pampolitika kundi pati na rin ang mismong tela ng mga individual na buhay at komunidad. Ang potensyal para sa malawak na pagsubaybay ay isa pang chilling aspeto ng umuusbong na pagkakasunod-sunod ng mundo. Sa ilalim ng pag-iwas sa seguridad at pag-iwas sa krimen, ang mga advanced na teknolohiya ay maaaring ma-deploy upang masubaybayan ang bawat aspeto ng buhay ng tao, mula sa online na aktibidad hanggang sa pisikal na paggalaw. Ang patuloy na pagsubaybay na ito, kasabay ng sopistikadong AI-powered na mahuhulaan na policing, ay maaaring lumikha ng isang klima ng takot at pag-censor ng sarili, pag-iwas sa hindi pagsang-ayon at paglilimita sa kalayaan sa pagpapahayag. Sa makatuwid, ang ilusyon ng seguridad ay dumating sa gastos ng totoong kalayaan at individual na autonomiya. Ang linya sa pagitan ng kaginhawaan at kontrol ay malabo, na ginagawang mahirap na makilala sa pagitan ng mga tunay na hakbang sa seguridad at mga tool ng pang-aapi. Ang kakayahang subaybayan ang bawat transaksyon, bawat komunikasyon, bawat kilusan, ay nagtatanghal ng isang kakilakilabot na pag-asam, na hinihiling ng maingat na pagsasaalang-alang at aktibong paglaban. Sa makatuwid, ang paglaban para sa privacy, ay hindi lamang isang labanan para sa mga individual na karapatan, ngunit isang labanan para sa mismong kaluluwa ng sangkatauhan.
Ang pagguho ng individual na kalayaan ay hindi magiging isang biglaang, marahas na kaguluhan, ngunit isang unti-unting, mapanirang proseso. Isipin ang isang mundo kung saan ang iyong carbon footprint ay nagdidikta sa iyong panlipunang paninindigan, ang iyong pag-access sa mga mapagkukunan, maging ang iyong kakayahang maglakbay. Ang isang sistema ng mga marka ng kredito sa lipunan, na una ay ipinakita bilang isang insentibo para sa pag-uugali na responsable sa kapaligiran, ay maaaring umunlad sa isang malakas na tool ng kontrol sa lipunan. Ang mga may mababang marka ay maaaring makita ang kanilang sarili na naibalik sa mga margin ng lipunan, tinanggihan ang pag-access sa mga mahalagang serbisyo, pabahay, at mga pagkakataon. Ang presyon upang umayon, upang sumunod sa mga dikta ng system, ay magiging napakalawak. Isaalang-alang ang potensyal para sa pagmamanipula ng impormasyon. Ang mismong kahulugan ng pagpapanatili ay maaaring subtly na muling tukuyin upang maihatid ang mga interes ng malakas. Ano ang bumubuo ng responsableng pagkonsumo? Sino ang magpapasya? Ang salaysay ay maaaring lumipat ng walang putol mula sa proteksyon sa kapaligiran hanggang sa kontrol sa ekonomiya, kasama ang mga korporasyon at gobyerno na nagtatrabaho ng magkakasabay upang mabuo ang pag-uugali ng consumer at stifle dissent. Ang mga independenteng media outlet na nahihirapan na mabuhay sa kasalukuyang tanawin ay maaaring higit na mapalad o kahit na pinatahimik na iniiwan ng publiko na maaasahan sa maingat na created na mga daloy ng impormasyon na nagpapatibay sa nangingibabaw na salaysay. Ang katotohanan, sa sitwasyong ito, ay nagiging isang kalakal, kinokontrol at ipinamamahagi ng mga nasa kapangyarihan. Ang epekto sa pandaigdigang kalusugan ay isa pang mahalagang pagsasaalang-alang. Habang ang mga pagsulong sa gamot at teknolohiya ay nagpapatuloy, ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring maging lalong stratified. Ang mga makakaya nito ay makakatanggap ng mga paggamot sa paggupit, habang ang iba ay naiwan upang mag-fend para sa kanilang sarili sa loob ng isang labis at under-resourced system. Ang pagkakaiba-iba na ito, na pinalubhan ng pagkasira ng kapaligiran at kakulangan ng mapagkukunan, ay maaaring humantong sa laganap na kaguluhan sa lipunan at kawalang tatag. Ang pangako ng isang mas malusog na planeta ay maaaring ironically mask sa hinaharap kung saan ang pangangalaga sa kalusugan ay nagiging isang luho, karagdagang paghati sa mundo sa pagitan ng mga has at ng mga knots. Bukod dito, ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ay maaaring mapahamak. Ang paglipat patungo sa isang sentral na nakaplanong ekonomiya na kinokontrol ng mapagkukunan ay maaaring mag-stifle ng pagbabago at paglago ng ekonomiya. Ang libreng merkado, kasama ang lahat ng mga pagkadilim, ay nag-aalok ng isang antas ng dinamismo at kakayahang umangkop na kulang sa isang sentral na sistema na kinokontrol. Ang pagsugpo sa kompetisyon at individual na entrepreneurship ay maaaring humantong sa pagwawalang kilos at laganap na kahirapan sa ekonomiya. Ang ilusyon ng katatagan at seguridad na ibinigay ng isang malakas na sentral na awtoridad ay maaaring magmask ng hinaharap ng pagwawalang kilos sa ekonomiya at malawakang kahirapan. Ang presyo ng kinokontrol na katatagan na ito ay maaaring maging isang stifled na espiritu ng tao, isang kakulangan ng pagbabago, at isang pangkalahatang pagtanggi sa kalidad ng buhay para sa nakararami. Ang potensyal para sa laganap na hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya ay isang chilling prospect, isa na humihiling ng maingat na pagsasaalang-alang at mga aktibong hakbang upang maiwasan ang pagsasakatuparan nito. Sa makatuwid, ang paglaban para sa hustisya sa ekonomiya ay inextricably na nakalink sa paglaban para sa individual na kalayaan at pagpapanatili ng kapaligiran. Dapat tayong magsikap para sa isang hinaharap kung saan magkakasamang mga halagang ito, hindi pag-aaway. Ang pagguho ng mga individual na kalayaan sa ilalim ng pamunuan ng pagpapanatili ay nagtatanghal ng isang partikular na hindi mapaniniwalaan na banta. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga bakas ng carbon ay masusubaybayan, hindi lamang sa pamamagitan ng kusang mga inisyatibo, ngunit sa pamamagitan ng ipinag-uutos na mga sistema ng pagsubaybay sa gobyerno. Ang bawat pagbili, bawat paglalakbay, ang bawat pagkonsumo ng enerhiya ay naitala, nasuri, at ginamit upang lumikha ng isang komprehensibong profile ng pagpapanatili ng marka ng bawat mamamayan. Ang marka na ito pagkatapos ay nagdidikta ng pag-access sa mga mapagkukunan, mga pagkakataon, at maging ang kadaliang mapakilos ng lipunan. Ang mga may mataas na marka ang kapaligiran sa kapaligiran tamasahin ang mga pribilehiyo at pakinabang,
habang ang mga may mababang mga marka ay nahaharap sa mga parusa at paghihigpit. Ang sistemang ito, na idinisenyo upang maprotektahan ang planeta, na epektibong lumilikha ng isang tiered na lipunan batay sa pagsunod sa kapaligiran, subtly rewarding conformity at parusahan ang dissent. Ang kalayaan na pumili, isang pundasyon ng individual na kalayaan, ay pinalitan ng isang sistema ng ipinatupad na pagsunod, kung saan ang personal na autonomiya ay sinakripisyo sa dambana ng kolektibong responsibilidad. Isaalang-alang ang potensyal para sa maling paggamit ng naturang sistema. Ano ang mangyayari kapag ang kahulugan ng kabutihan sa kapaligiran ay manipulahin? Paano kung ang ilang mga industriya o grupo ay hindi patas na parusahan, habang ang iba ay binibigyan ng kagustuhan sa paggamot? Ang potensyal para sa katiwalian at pang-aabuso ay napakalawak. Isipin ang isang senaryo kung saan ang mga makapangyarihang korporasyon ay naglulunsad para sa mga kanais-nais na regulasyon, tinitiyak ang kanilang sariling mga kasanayan ay itinuturing na sustainable, habang ang mas maliit na mga negosyo, na kulang ang mga mapagkukunan upang mag-navigate sa komplikadong regulasyon na landscape, ay pinalaya sa negosyo. Ang larangan ng paglalaro ay nagiging hindi pantay, pagtagilid sa pabor ng mga mayayaman at maimpluwensyang, karagdagang pinapalala ang umiiral na mga hindi pagkakapantay-pantay. Bukod dito, ang patuloy na pagsubaybay at pagkolekta ng data na likas sa naturang sistema ay nagdudulot ng isang makabuluhang banta sa privacy. Ang matalik na detalye ng aming buhay, ang aming mga gawi sa pagkonsumo, aming mga pattern ng paglalakbay, ang aming paggamit ng enerhiya ay madaling magamit sa mga awtoridad. Ang impormasyong ito, na potensyal na pinagsama sa iba pang mga set ng data, ay maaaring magamit para sa mga layunin na higit sa pagsubaybay sa kapaligiran. Ang potensyal para sa maling paggamit ay chilling, na may posibilidad ng target na pagsubaybay, social engineering, at kahit na pampulitikang panunupil. Ang linya sa pagitan ng proteksyon sa kapaligiran at kontrol ng Estado ay nagiging mas malabo, dahil ang kapangyarihan upang masubaybayan at kontrolin ng individual na pag-uugali ay ginamit ng isang sentralisadong awtoridad. Ang pangako ng isang napapanatiling hinaharap ay madaling morph sa isang dystopia na bangungot, kung saan ang mga individual na kalayaan ay sinakripisyo sa pangalan ng isang mas mahusay na kabutihan na maaaring hindi kailanman maging materialize. Ang pagguho ng tiwala sa gobyerno, na isang makabuluhang isyu sa maraming bahagi ng mundo, ay walang alinlangan na mapapalala ng naturang sistema, na humahantong sa malawakang kaguluhan sa lipunan at kawalang tatag. Ang mismong mga pundasyon ng isang libre at demokratikong lipunan ay banta. Ang sistemang hindi mapaniniwalaan na ito, na may balabal sa pag-uudyok ng katiwala sa kapaligiran, ay hindi maiiwasang haantong sa isang chilling form ng social stratification. Isipin ang isang lipunan kung saan ang pag-access sa pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, at kahit na mga pangunahing pangangailangan ay natutukoy ng marka ng pagpapanatili ng isang tao. Ang isang pamilya na naninirahan sa isang hindi gaanong mahusay na enerhiya na bahay, marahil dahil sa mga hadlang sa pananalapi, ay maaaring makita ang kanilang mga anak na tumanggi sa pag-access sa kalidad ng pag-aaral, habang ang isang mayamang pamilya, na may kakayahang mamuhunan sa state-of-the-art, sustainable na teknolohiya, ay nasisiyahan sa pribilehiyong pag-access sa pinakamahusay na mga mapagkukunan. Lumilikha ito ng isang mabisyo na siklo ng hindi pagkakapantay-pantay, nagpapatuloy at nagpapalala ng umiiral na mga paghati sa lipunan. Ang pangako ng isang patlang na paglalaro ng antas ay pinalitan ng isang mahigpit na hierarchical system kung saan ang kabutihan ng kapaligiran ay nagiging nag-iisang determinant ng isang panlipunang paninindigan. Ang potensyal para sa pagmamanipula ay umaabot sa kabila ng impluwensya ng korporasyon. Isaalang-alang ang epekto sa mga marginalized na komunidad. Ang mga komunidad na nahihirapan sa kahirapan, kawalan ng pag-access sa mga mapagkukunan, at ang mga sistematikong kawalan ay hindi mapaparusahan sa ilalim ng naturang sistema. Ang kanilang mas mababang mga marka, na madalas na isang salamin ng kanilang limitadong pag-access sa mga napapanatiling teknolohiya at kasanayan, ay higit na limitahan ang kanilang mga pagkakataon, pag-trap sa kanila sa isang siklo ng pag-agaw. Ang system, na idinisenyo upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay, ay sa halip ay mapalakas ang umiiral na mga hindi pagkakapantay-pantay, na lumilikha ng isang katuparan ng kawalan ng katarungan sa kapaligiran. Bukod dito, ang mismong kahulugan ng kabutihan sa kapaligiran ay nagiging isang larangan ng digmaan.
Ano ang bumubuo ng mga napapanatiling kasanayan? Sino ang magpapasya? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay puno ng potensyal para sa bias at pagmamanipula. Mananatiling static ang kahulugan, o patuloy ba itong magbabago upang umangkop sa mga interes ng makapangyarihan? Isipin ang isang senaryo kung saan ang kahulugan ng napapanatiling pagbabago sa agrikultura, na nag-render ng mga maliliit na magsasaka na hindi makikipagkumpetensya sa mga malalaking operasyon sa industriya. O marahil ang mga bagong regulasyon ay pinapaboran ng ilang mga mapagkukunan ng enerhiya, pagdurog sa iba at pag-iwan ng buong pamayanan na nasira. Ang patuloy na pagkilos ng bagay at kalabuan na nakapalibot sa kahulugan ng kabutihan sa kapaligiran, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng katiyakan, takot, at kawalang tatag. Ang teknolohikal na infrastruktura na kinakailangan upang suportahan ang naturang sistema ay magiging napakalawak, na nangangailangan ng malawakang pagsubaybay at pagkolekta ng data. Ang bawat aspeto ng ating buhay, mula sa aming pagkonsumo ng enerhiya hanggang sa aming mga pagpipilian sa pagkain, ay masusubaybayan at masuri. Ang potensyal para sa mga paglabag sa data at maling paggamit ay nakakapagod. Isipin ang mga kahihinatnan ng data na ito na nahuhulog sa mga maling kamay, mga hacker, mga dayuhang gobyerno, o kahit na mga elemento ng rogue sa loob mismo ng system. Ang potensyal para sa blackmail, pagmamanipula, at panlipunang engineering ay nakakatakot. Ang mismong kilos ng pamumuhay ay nagiging isang palaging negosasyon sa estado, isang pagganap na naglalayong mapanatili ang isang mataas na marka ng pagpapanatili, isang marka na nagdidikta sa bawat aspeto ng pagkakaroon ng isang tao. Ang presyo ng privacy, tila, ay ang kalayaan na mabuhay nang walang patuloy na takot sa pagsisiyasat at paghatol. Ang sistemang ito, na idinisenyo upang mapangalagaan ang responsibilidad sa kapaligiran, ironically na nagpapahiwatig ng isang form ng ekolohiya na teatro. Ang mga individual, na hinihimok ng pangangailangan na mapanatili ang mataas na mga marka, ay maaaring makisali sa mababaw na mga gawa ng pagpapanatili, pag-prioritize ng mga paglitaw sa tunay na pangako. Isipin ang isang lipunan kung saan ang mga curated na mga posts sa social media na nagpapakita ng mga pamumuhay na eco-friendly ay nagiging mas mahalaga kaysa sa aktwal na nakakaapekto na pagbabago. Ang presyon upang magproyekto ng isang imahe ng kabutihan sa kapaligiran ay maaaring humantong sa isang paglaganap ng greenwashing, kung saan ang mga individual at korporasyon ay nakikibahagi sa mapanlinlang na marketing upang mapahusay ang kanilang mga marka nang hindi gumagawa ng malaking pagpapabuti. Hindi lamang ito papanghinain ang integridad ng system, ngunit ililipat din ang mga mapagkukunan na malayo sa tunay na epektibong mga inisyatibo sa kapaligiran. Isaalang-alang ang epekto sa pagbabago. Ang isang lipunan na mahigpit na niraranggo sa pamamagitan ng yapak ng kapaligiran nito ay maaaring mag-stifle ng pagkamalikhain at pagkuha ng peligro. Ang mga individual ay maaaring mag-atubiling ituloy ang hindi kinaugalian o potensyal na nakakagambalang mga teknolohiya, na natatakot na kahit na ang mga eksperimento na may balak ay maaaring negatibong makakaapekto sa kanilang mga marka. Ito ay maaaring humantong sa isang pagwawalang kilos ng pagsulong ng teknolohikal, hadlangan ng pagbuo ng mga tunay na napapanatiling solusyon. Ang takot sa pagkabigo, na pinalakas ng mataas na pusta ng sistema ng social credit, ay maaaring mag-stifle ng pagbabago at limitahan ang paggalugad ng mga alternatibong pamamaraan sa mga hamon sa kapaligiran. Ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ay pantay tungkol sa ang patuloy na pagbabago ng mga regulasyon sa kapaligiran, na hinihimok ng patuloy na paglilipat ng kahulugan ng kabutihan sa kapaligiran, ay lilikha ng isang kapaligiran ng matinding kawalang ekonomiya. Ang mga negosyo ay magpupumilit na magplano para sa pangmatagalang, patuloy na umaangkop sa mga bagong patakaran at alituntunin. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay magpapahina sa pamumuhunan, hadlangan ng paglago ng ekonomiya, at magpalala ng mga hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga maliliit na negosyo at negosyante, na nahihirapan na makipagkumpetensya sa mas malalaking korporasyon, ay partikular na mahina. Ang system, na idinisenyo upang maitaguyod ang pantay na mga kinalabasan, ay maaaring humantong sa pagbagsak ng ekonomiya at laganap na kawalan ng trabaho. Bukod dito, ang pag-asa sa teknolohiya upang masubaybayan at ayusin ang bawat aspeto ng ating buhay ay nagtataas ng mga malubhang katanungan tungkol sa autonomiya at individual na kalayaan. Ang patuloy na pagsubaybay, koleksyon ng data,
at ang potensyal para sa maling paggamit ay lumikha ng isang chilling na kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang pagguho ng privacy ay magiging malalim, na iniiwan ang mga individual na mahina sa pagmamanipula at kontrol. Ang mismong mga pundasyon ng isang libre at demokratikong lipunan ay mapapabagsak ng isang sistema na pinapahalagahan ang kontrol sa kapaligiran sa mga individual na kalayaan. Ang potensyal para sa pag-abuso sa kapangyarihan ay napakalawak, na may potensyal na gagamitin ng system upang matarget ang mga kalaban sa politika, sugpuin ang hindi pagkakasundo, at mapanatili ang kapangyarihan ng naghaharing piling tao. Ang pangako ng isang napapanatiling hinaharap ay maaaring malubhang malilimutan ng sakripisyo ng pangunahing karapatang pantao. Ang gastos ng tila utopian na ito ay maaaring maging napakataas, isang presyo na sinusukat hindi lamang sa mga pang-ekonomiyang termino, kundi sa pagkawala ng ating kalayaan at ating sangkatauhan. Ang hindi mapaniniwalaan na kilabot ng sistemang panlipunan ng social credit na ito ay umaabot sa kabila ng pang-ekonomiya at personal na spheres. Isaalang-alang ang epekto nito sa mga relasyon sa internasyonal. Ang mga bansa na nakikipag-ugnay na sa mga komplikadong isyu sa geopolitikal, ay mapipilitang mag-navigate ng isang bagong tanawin ng kompetisyon sa kapaligiran at diplomasya na batay sa marka. Ang mga kasunduan sa kalakalan ay maaaring maging contingent sa pagkamit ng mga tiyak na benchmark sa kapaligiran, na humahantong sa mga hakbang sa proteksyon at mga digmaang pangkalakalan. Ang pagbuo ng mga bansa, na madalas na kulang sa mga mapagkukunan at infrastruktura upang matugunan ang mahigpit na pamantayan sa kapaligiran, ay hindi mapapahamak na hindi mapanghimasok, karagdagang pagpulala ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Ang potensyal para sa salungatan at kawalang tatag ay napakalawak, dahil ang mga bansa ay nagbigay ng mas mataas na ranggo sa pandaigdigang leaderboard ng kapaligiran. Isipin ang mga ramifications, isang pandaigdigang lahi ng armas, hindi para sa mga armas, ngunit para sa mga teknolohikal na solusyon upang mapagbuti ang mga marka ng kapaligiran, ilihis ang mga mahalagang mapagkukunan mula sa pagpindot sa mga isyu sa lipunan tulad ng kahirapan at pangangalaga sa kalusugan. Bukod dito, ang mismong kahulugan ng kabutihan sa kapaligiran ay likas na subjective at madaling kapitan ng pagmamanipula. Ano ang bumubuo ng isang aksyon na responsable sa kapaligiran ngayon ay maaaring ituring na hindi sapat bukas, na lumilikha ng isang palaging estado ng pagkilos ng bagay at kawalan ng katiyakan. Ang mga pamantayan na ginamit upang makalkula ang mga marka ng kapaligiran ay maaaring madaling manipulahin upang maihatid ang mga interes ng malakas, na nag-iiwan ng mga marginalized na komunidad at mahina na populasyon na higit na hindi nasaktan. Isipin ang isang senaryo kung saan ang ilang mga industriya o kasanayan ay itinuturing na environment virtuous, hindi dahil sa kanilang aktwal na epekto, ngunit dahil nakikinabang sila sa mga makapangyarihang korporasyon o pampulitikang mga nilalang. Ito ay lilikha ng isang sistema na nakasakay sa katiwalian at kawalan ng katarungan, na pinapabagsak ang nakasaad na mga layunin ng pagiging patas at pagpapanatili. Ang potensyal para sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan ay nakakapagod. Halimbawa, ang isang focus lamang sa pagbabawas ng mga paglabas ng carbon ay maaaring humantong sa isang labis na katiyakan sa ilang mga teknolohiya, pagpapabiya sa mas malawak na epekto sa ekolohiya. Ang masa na pag-ampon ng mga dekoryenteng sasakyan, halimbawa, ay maaaring mabulok ang mga mapagkukunan na kinakailangan para sa paggawa ng baterya at pagtatapon, na lumilikha ng mga bagong problema sa kapaligiran. Ang makitid na focus ng system sa mga sukat na sukatan ay maaaring magbulag sa amin sa mga komplikadong pagkakaakibat sa loob ng mga ekosistema, na humahantong sa hindi inaasahang at potensyal na mga kahihinatnan. Panganib namin ang pag-optimize para sa isang solong, madaling masusukat na sukatan, habang sinasakripisyo ang pangkalahatang kalusugan at pagiging matatag ng planeta. Ang kakulangan ng transparency at pananagutan na likas sa naturang sistema ay labis na nakakabagabag. Ang mga algorithm na ginamit upang makalkula ang mga marka ng kapaligiran ay malamang na maging malabo at pagmamay-ari, na ginagawang mahirap maunawaan kung paano ginawa ang mga pagpapasya o haminin ang kanilang pagiging patas. Ang kakulangan ng transparency na ito ay magtatanggal ng tiwala sa publiko, na humahantong sa malawakang pangungutya at sama ng loob. Ang potensyal para sa bias na koleksyon ng data at pagmamanipula ay makabuluhan, na iniiwan ng mga individual na may kaunting pag-urong kung ang kanilang mga marka ay hindi patas na ibinaba.
Ang nagreresultang pagkawala ng pananampalataya sa mga institusyon ay maaaring magkaroon ng malalayong at nagpapatatag na mga kahihinatnan para sa lipunan sa kabuuan. Ang pangarap ng isang perpektong pinamamahalaang kapaligiran ay madaling morph sa isang Orwellian na bangungot ng patuloy na pagsubaybay at kontrol, kung saan ang mga individual na kalayaan ay sinakripisyo sa dambana ng pagiging perpekto sa kapaligiran. Sa huli, ang pagtugis ng isang bilang na tinukoy na mga kabutihan sa kapaligiran, na mga panganib na nagiging isang ehersisyo sa pagtatalo sa sarili. Ang likas na pagiging komplikado ng mga sistemang ekolohiya ay tumututol sa pinasimpleng dami. Ang pagbabawas ng masalimuot na web ng buhay sa isang solong marka ay hindi pinapansin ang mga mahahalagang nuances ng biodiversity, ecosystem resilience, at ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga species. Ang pagtuon lamang sa madaling masusukat na mga sukatan tulad ng mga paglabas ng carbon ay nagpapabiya sa napakalawak na epekto ng pagkasira ng tirahan, polusyon ng mga mapagkukunan ng tubig, at ang pag-ubos ng mga likas na yaman. Ang isang mataas na marka sa kapaligiran, sa makatuwid, ay maaaring magmask ng malalim na pinsala sa ekolohiya, na nag-aalok ng isang maling kahulugan ng seguridad at pumipigil sa tunay na pag-unlad patungo sa pagpapanatili. Isaalang-alang ang potensyal para sa greenwashing ang kasanayan sa paggawa ng nakaliligaw o hindi natukoy na mga paghahabol tungkol sa mga benepisyo sa kapaligiran ng isang produkto, serbisyo, o kumpanya. Sa isang sistema na umaasa sa mga marka ng numero, ang greenwashing ay nagiging mas madali. Ang mga kumpanya ay maaaring madiskarteng manipulahin ang kanilang mga operasyon upang mapagbuti ang kanilang mga marka nang walang tunay na pagtugon sa mga pinagbabatayan ng mga problema sa kapaligiran. Maaari itong kasangkot sa pamumuhunan ng labis sa mababaw na pagpapabuti habang pinapabayaan ang mga pangunahing pagbabago na kinakailangan para sa pangmatagalang pagpapanatili. Ang resulta ay magiging isang sistema na gantimpalaan ang mababaw na pagsunod sa tunay na pangako, na higit na pinapabagsak ang mismong mga prinsipyo na nais nitong panindigan. Bukod dito, ang mga implikasyon ng pang-ekonomiya ng naturang sistema ay malayo at potensyal na nagwawasak. Ang presyon upang makamit ang mataas na mga marka ng kapaligiran ay maaaring hindi makakaapekto sa mas maliit na mga negosyo at pagbuo ng mga bansa, na kulang ang mga mapagkukunan upang mamuhunan sa mga mamahaling teknolohiya o magpatupad ng mga komplikadong sistema ng pamamahala sa kapaligiran. Ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at higit pang marginalize na mahina ang mga populasyon. Sa makatuwid, ang hangarin ng pagiging perpekto sa kapaligiran, sa makatuwid, ay hindi sinasadyang magpalala ng umiiral na mga pagkakaiba-iba sa lipunan at pang-ekonomiya, na lumilikha ng isang sistema na kapwa hindi matatag at hindi makatarungan sa lipunan. Ang focus sa mga individual na marka din ang mga panganib na tinatanaw ang mahalagang papel ng sistematikong pagbabago. Habang ang mga individual na pagkilos ay mahalaga, hindi sila sapat upang matugunan ang mga sanhi ng pagkasira ng kapaligiran. Ang system ay nangangailangan ng pangunahing reforma, kabilang ang mga pagbabago sa mga kasanayan sa pang-industriya, mga pattern ng pagkonsumo, at mga patakaran sa politika. Ang isang sistema na nakatuon lamang sa mga individual na marka ay maaaring mapuko ang pansin mula sa pangangailangan para sa sistematikong pagbabago, na nagpapahintulot sa mga makapangyarihang korporasyon at gobyerno na maiwasan ang responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Ang diin sa individual na responsibilidad ay maaaring maging isang maginhawang pagkagambala mula sa mas malaking mga isyu sa istruktura na kailangang matugunan. Ang potensyal para sa kaguluhan sa lipunan ay isang seryosong pag-aalala din. Ang isang sistema na nagtatalaga ng mga marka ng kapaligiran sa mga individual ay maaaring humantong sa stratification ng lipunan batay sa kabutihan ng kapaligiran. Ang mga may mas mataas na marka ay maaaring tamasahin ng mga pribilehiyo at pakinabang, habang ang mga may mas mababang mga marka ay maaaring harapin ng diskriminasyon at parusa. Maaari itong lumikha ng isang lipunan na malalim na nahahati sa mga linya ng kapaligiran, na humahantong sa kaguluhan sa lipunan at salungatan. Ang utopian vision ng isang lipunan na responsable sa kapaligiran ay madaling maibagsak sa isang dystopian reality na minarkahan ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at kawalan ng katarungan sa kapaligiran. Ang likas na kapintasan na ito sa pag-prioritize ng mga individual na marka ay nagtatampok ng mga limitasyon ng isang purong dami ng diskarte sa responsibilidad sa kapaligiran.
Ang isang nuance na pag-unawa sa epekto sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagtatasa ng husay, isinasaalang-alang ang konteksto at pagiging komplikado ng iba't ibang mga aksyon. Halimbawa, ang isang maliit na bukid na pag-aari ng pamilya na nagsasagawa ng mga napapanatiling pamamaraan ay maaaring mas mababa kaysa sa isang malaking korporasyon na gumagamit ng sopistikadong mga scheme ng pag-offset ng carbon, sa kabila ng mas maliit na pangkalahatang epekto ng bukid. Ang nasabing sistema ay nabigo sa account para sa mga pagkakaiba sa husay sa kanilang pangangasiwa sa kapaligiran. Ang algorithm, bulag sa mga nuances ng etikal na pagsasaka kumpara sa corporate greenwashing, hindi sinasadyang gantimpalaan ang huli. Bukod dito, ang transparency at pananagutan ng naturang sistema ng pagmamarka ay kaduda-dadang. Ang mga pamamaraan na ginamit upang makalkula ang mga marka na ito ay kailangang maging bukas at naririnig. Tinitiyak na hindi sila manipulahin o gamed ng mga makapangyarihang interes. Nang walang matatag na transparency, ang sistema ay nagiging madaling kapitan ng bias at katiwalian, na nagpapabagabag sa kredibilidad at pagiging epektibo nito. Ang potensyal para sa pagmamanipula ng data, lalo na ng mga malalaking korporasyon na may pag-access sa sopistikadong data analytics, ay makabuluhan. Maaari nilang madiskarteng maimpluwensyahan ang mga pag-input ng data upang mapuko ang kanilang mga marka, higit na nakakubli sa kanilang tunay na epekto sa kapaligiran. Ang potensyal na ito para sa pagmamanipula ay naghahatid ng isang mahabang anino sa integridad ng buong sistema. Ang mismong kahulugan ng responsibilidad sa kapaligiran ay nagtatanghal din ng isang hamon. Ang bumubuo sa pag-uugali na responsable sa kapaligiran ay madalas na isang bagay ng debate at nag-iiba-iba ng malaki depende sa mga konteksto ng kultura, pagsulong sa teknolohiya, at pag-unawa sa pang-agham na pang-agham. Ang isang sistema na nagtatangkang masukat ang konseptong subjective na ito ay hindi may iwasang nahaharap sa problema ng pagtatakda ng mga di makatwirang mga threshold at pamantayan, na kung saan ay panganib na tinatanaw ang mga mahahalagang aspeto ng pagpapanatili ng kapaligiran. Halimbawa, ang diin sa mga paglabas ng carbon ay maaaring lumilimot sa iba pang pantay na mahalagang mga alalahanin sa kapaligiran, tulad ng pagkawala ng biodiversity o polusyon sa tubig. Ang makitid na focus ng system ay maaaring humantong sa isang skewed prioritization ng mga isyu sa kapaligiran, pagpapabeya sa magkakaugnay na mga sistema ng ekolohiya. Ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan ng naturang sistema ay lumalawak sa kabila ng mga pagkilos ng individual at korporasyon. Maaari rin itong maimpluwensyahan ang mga desisyon ng patakaran, na potensyal na humahantong sa prioritization ng madaling dami ng mga sukatan sa kapaligiran sa mas komplikado at nuanced na mga hamon. Ang mga tagagawa ng patakaran, sa ilalim ng presyon upang makamit ang mataas na mga marka ng kapaligiran, ay maaaring tumuon sa mababaw na pagpapabuti kaysa sa pagtugon sa pinagbabatayan ng mga sistematikong issue. Ito ay maaaring humantong sa isang maling pag-aalsa ng mga mapagkukunan at isang pagkabigo upang harapin ang pinakapagpindot sa mga hamon sa kapaligiran na epektibo. Ang pagtugis ng isang mataas na marka ay maaaring maging isang pagtatapos sa sarili, pag-alis ng pansin at mga mapagkukunan na malayo sa tunay na nakakaapekto ng mga solusyon. Sa conclusion, habang ang hangarin sa likod ng paglikha ng isang quantifiable system para sa pagsukat ng responsibilidad sa kapaligiran ay kapuri-puri, ang likas na pagiging komplikado at potensyal para sa pagmamanipula ay nagbibigay ng tulad ng isang pinasimpleng diskarte na malalim na kamalian. Ang kakulangan ng nuance, transparency, at ang panganib ng pag-prioritize ng madaling masusukat na sukatan sa holistic na pagpapanatili sa huli ay masisira ang pagiging epektibo nito at maaari ring mapalala ang umiiral na mga problema sa kapaligiran. Ang isang mas matatag at nuanced na diskarte, na isinasama ang mga pagtatasa ng husay sa tabi ng dami ng data, at pag-prioritize ng tunay na sistematikong pagbabago sa mababaw na pagpapabuti, ay kinakailangan.